Naku, malalaman at malalaman yun. Bago tumubo buhok, kulaong kakalbuhin ulit. Tama. O eto, play pa natin to. Eto kasi kay ano na to eh, issue na kay Manny Pacquiao kaya ibinukod ko para ano, issue kay Manny Pacquiao naman yung babanatan dito ni ano eh, ni Mang Pep Wings. Na ano kaya, ayan. Ganito, unjust vexation lang. Kung totoo man na yun lang talaga, unjust vexation lang. Bakit kailangan i-sensationalize, iharap, di ba? Ano yung feeling ko dito kasi di ba nagsubok si mga gago kay Manny Pacquiao? Tingin ko connection na to eh. Parang ginamit yung connection sa ganito, kinausap sa ganito, para ipahiya talaga siya. So dito, sinasabihan mo pa si Boss Manny na kesyo, siya yung naging tulay ko upang makakonect ako sa kung kani-kaninong PNP. Masama yan! Na lumapit kay Manny Pacquiao, humingi ng tulong. In-involve si Manny Pacquiao. Kasi ang tingin ko dahil na-involve si Manny Pacquiao dito, kaya na-arresto yan. Siyempre, kanya-kanyang connection na yan eh. Di ba? Lumapit yung isang vlogger sa isang mas sikat na atleta at naging may impluwensyang senador sa bansa natin. Di ba? Kaya syempre, malamang si Manny Pacquiao, tinap niya na yung contact niya para arrestuhin yan. Si Boss Manny, nagkakaso yan! Another guy who's pointing a finger to a former senator, delikado ka dyan. Kasi may ibig sabihin yung salita mo. Alam mo ba kung bakit ko na-interview si Boss Manny? Kaya po kami nagkakanig. Kasi po, Actually, boss, nag-message ako. opo, kasi mainit po to sa internet, Boss Manny. Medyo... Mainit po. Kinonect niya po ako, tapos nag-usap po kami. Gets! Sila mismo ang lumapit sa akin. So si Boss Manny ay hindi ko kilala. Gets mo? Lumapit sa akin, aba malamang may chance na finally masagot ang tanong ng mga tao kung ano ang naiisip at maisasagot ni Boss Manny kapag narinig niya yung mga kabalbala na sinabi ng tao na ito. At huwag mong kakalimutan, this is more than that. This is more than that issue ni Mami Dionisia at ng mga utang-utang kuno ni Boss Manny sa kanya. Alam mo kung bakit? This is more than that. Kasi ginagamit din ni Norman Mangusin yung utang daw kuno ni Boss Manny sa kanya para makakulimbat ng pera sa mga OFW and magkaroon ng credibility. Actually, yan yung papatunayan ko sa korte. Kasi, di ba nga, sa akin galing yung video niyan. Ngayon, ang magiging parte ko, paliwanag sa akin ni attorney, yung isa nating supporter na abogado. Ngayon, nung nagkausap kami, yun yung parang ipapaliwanag ko kung bakit nagkaroon ng ganung video, kung bakit nasabi yun ni Kulaong. Nung nag-uusap kami noong time na yun, ang sinasabi ni Kulaong, ang pinag-uusapan namin doon is humanitarian. Humanitarian. Biglang pinasok niya si Manny Pacquiao. Bakit? Para maisip namin, wala siyang pang humanitarian, kami muna ang gagastos. Kami munang mga OFW, kami munang mga vlogger, kami munang mga supporter. Ngayon, nabanggit ni MG, si Manny Pacquiao nagkakaso yan. Ngayon, kung si Manny Pacquiao lang, hindi niya malalaman itong issue na ito. Pero, yung kumonta kay MG, yun po ay siya ang parang manager ng MoneyPay o kumbaga parang tauhan ni Manny Pacquiao para sa MoneyPay kasi nakikita ko siya sa MoneyPay. Yun ang kumonta kay MG. Kasi nga, kung si Manny Pacquiao lang, hindi yan papanoorin. Yung mga ganyang kay Kula-Kulaong na yan, hindi, ano pakialam yan kay Kulaong, hindi niya niisipin si Kulaong. Napaka-busy niyang taong yan at isa pa, si Manny Pacquiao. Diba? Kahit na nag-e-FB yan, hindi yan titingin sa mga walang kwenta, lalo pa ang pangit-pangit ni Kulaong. Alam nga naman panoorin niya yan. Diba? Hindi, kapag nakita niya Kulaong, ano na yan,
skip niya na yan, hindi niya papanoorin yan. Siyempre, yung mga tauhan na makakapanood. Kaya, tinap si Makagago para makakonect kay Manny Pacquiao. At yung sinasabi nito, ewan ko lang parang tingin ko libelous yun yung pagbibintangan mo yung tao na ginamit niya yung kanyang connection para mahuli si Kulaong, may malis. O, nasan yung natin dyan? Abogada natin dyan. Abogada. Nasa abogada natin dyan? Si Ate Ira. Ate Ira, may malis yun, di ba? Para sa akin parang malisyoso Pucha, parang pinagbibintangan si Manny Pacquiao na si Manny Pacquiao ginamit niya ang kanyang posisyon, koneksyon, kapangyarihan, kayamanan para si Kulaong ay makulong at ipahiya ng Napolcom at CIDG. Oh, yes, Mac. Di ba? Sabi ko sa inyo, may automatic tayo dyan ano ba tawag doon? Call a friend. Call a lawyer friend. Di ba? Diba tayong nasa, who wants to be a millionaire? Ang bilis. Salamat, Ate Ira, sa pagsagot, Di ba? Kasi parang narinig ko Oh. Parang ginamit na daw, di ba? Siyempre, na yan? Connect na. Oh, yun, di ba? Sus Mario Joseph. Sana hindi yan makarating kay Manny Pacquiao kasi baka magkasama kay ni Kulaong sa Hoyo. Saan ka nakakita ng trilyonaryo? Saan ka nakakita may utang si Manny Pacquiao na 1.7 million na hindi niya masingil kaya siya nagmamakaawa sa mga mami? Grabe. So, Makes sense? ibig sabihin, ginagamit niya talaga yung argumento na yan na may utang sa akin si Manny pero hindi ako binabayaran. May Pinapakita warrant sa of inyo yan. arrest na nga daw. Nakausap ko po si Boss Manny and kakasuhan yan. Gamit na gamit si Manny Pacquiao mula noon hanggang ngayon. O ngayon, supalpal, di ba? Totoo po ba talaga yun? Like, paulit-ulit nilang ginagamit si Manny? Paulit-ulit kasi si Manny Pacquiao, hindi naman siya pinapansin, walang alam. Yun. So, Buti na lang nasanay pala. na siya ng ganon. Di ba? Now you understand. Sana nag-research muna ako. Di sana hindi ako nasunog ng ganito. Yan ang sinasabi ko. Doktor ka pa naman. Yun nga unfair sa Pilipinas, napaka-bias. Kapag wala ka sa power, wala kang kakilala, pwede ka lang ipahiyain, tas all of a sudden, Ayan, di ba? Gagamitin yung damdamin ng tao no. Ang target nito yung mga ordinaryong Pilipino. Mga rider, JNT rider, angkas rider, mga driver, mga magpi-fishball, mga nagta-tricycle, mga nagtitinda sa palengke, tindera. Yan yung mga target niyan, yung ganyan, yung alam mo kapag ikaw wala kang kapangyarihan dito sa police, bias, mga ganun. 'Di ba? Yung magkakaroon ng separation, mayaman, mahirap. Dati effective 'yan. Alam niyo kung bakit? Yun din yung ginamit ni Kulaong 'Di ba? Mayaman challenge nga. Cha-challenge lahat ng mayaman. Effective noon 'yan. Ngayon hindi na. Hindi na. Bakit? Ngayon lahat may boses na. Lahat ngayon meron ng pagkakapantay-pantay. Noon pwede 'yan. Rage bait, mahirap. Ay, mahirap lang kasi kayo. Kaya ganyan ang ginagawa sa inyo. Dati, pwede yan. Ngayon wala na. Siguro ito dati may may mga idol dati na vlogger napapanood niya, ganyan na sinasabi. Kaya napako siya sa 2015, 2016 hanggang 2020, 2021 style ng vlogging. Lalo na kung gusto mong makakuha ng ng mga followers sa yung nasa small and medium tawag doon, salary ba o basta yung mga nasa middle income, ganyan, small, yung sa mga medyo mababa na na parte ng komunidad ng mga Pilipino. Yan ang isa sa mga style noon. Ngayon hindi na. Ala ka na diyan, hindi mo na magagamit yan.
Then, unjust vexation kaso mo, papatungan na kung ano-ano, gagawa ka ng Jesus. Hindi lang yung kaso niya, marami pa kaso niya, may ganito pa yan, may ganun pa yan. Which is hindi naman natin alam kung totoo ba. Kasi sinasabi niya, yung kaso Yun nga ugag ka hindi mo pala alam kung totoo o hindi, kung tama o mali. Di ba? Ano to Si Hula. Para alam mo yung mag-vlog muna ako, saka ako muna magtatanong-tanong. kaso daw ng estapa, wala naman daw talaga yun. Hindi man daw talaga nag-prosper yun. Wala talaga siya ng kaso. Unjust vexation daw ang kaso niya. At least yun ang kiniklaim niya. Pero kung unjust vexation lang, tapos inarap pa talaga sa media ng police, bakit? Hindi ko mag-gets. Bakit ganun ang bakit ganun Hindi mo talaga mag-get. Mahirap talaga i-gets yun. Lalo kung, lugaw ang laman ng utak mo. System ng Pilipinas, anong meron? Pag wala kang koneksyon, iharap ka, papahiyain ka. Uulitin ko sa'yo, subukan mong magpawaran. Tingnan natin kung ipe-presscon ka. Ewan ko na lang kung gaano ka kasamang tao para i-presscon ka, para ipakita sa buong Pilipinas na hindi ka dapat pamarisan. Ewan ko na lang. Pero sa tingin ko, hindi ka ganun kasama, Dok. Ano yayabang mo? Wala. Bunganga, tanga. Kahit nakulong ka, I don't know kung bakit ka nakulong. Ayaw kita i-judge sa part na yun kasi nakalaya ka. Ibig sabihin, you did it, di ba? Nagawa mo yung sentensya mo. Ewan ko, di ba? Or maybe out on bail ka. I don't know. Ayaw kitang i-judge sa part na yan. Pero for sure, Kung out on bail din to, di ba? Yun ang magtataka ka, yung mga out on bail, ang aangas, ang yayabang, ang akala mo kung sino. laya ka, ibig sabihin, nabigay mo yung requirements na kinailangan ng korte. Ibig sabihin, Dok, kung ikaw ay mawawarant ulit at mamamagsyatan ulit, for sure hindi ka ipe-presscon. Kasi for sure hindi ka ganito kawalang ya. Kakaiba to, ha? Itong pinagtatanggol mo, kakaiba to. Kakaibang demonyo to. Baka hindi mo kasi napapanood, no? And it's quite understandable. Kasi syempre, doktor ka nga, sabi mo, malamang wala kang oras. Eto, ipapaliwanag ko sa'yo kung bakit ka mali all the way. Buha ka ng ina niya. Nagkaroon ng ikalawang video si Angry Doc kung saan ng netizen. May message lang sa amin, Doc, yung content mo kay FLM, Doc, madami talagang atraso yun. Tsaka out on bail lang siya, madami siya sinagasala ng tao, Doc, madami proof na sa internet, Doc, na madami din OFW yung perwisyo yun. Well, kung sa internet lang, mahirap kasi paniwalaan Bakit? Kasi internet could say a lot of things. Kahit sa akin, pag ginugol mo pangalan ko, kung ano lumalabas sa internet, ang tanong, totoo ba? Proof na ba yun just because nakasulat sa internet? Pangalawa, unang-una, hindi yan proof. Just because sa internet, hindi yan proof. Yan ang unang point. Paano nasa internet lang yon? Hindi ka na naman nag-research? Bobo. Hindi mo ba narinig? Napakaraming kaso niyan. But at the end of the day, Senator Rafi, mahaba po listahan nito. Kung susumahin po natin, meron pong human trafficking dito, sandamakmak po na estafa cases, mga OFWs po natin, ang pinapahamak po nito, yung pong hard-earned money po ng ating mga kapwa Pilipino, disrespect for institution, use of the uniform, pagpapahiya ko sa mga police, even NBI, even the LTO. Napakaraming kaso. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Wala pa tayo sa uniforme. Wala pa tayo dito sa mga passport niya. Wala pa tayo dun sa birth certificate niya. Wala pa tayo kay Lakanilaw. Kung nakikinig si Asik Lakanilaw sa atin, to, pre, pagkakataon mo na. Sa mga kaibigan natin, tawa ko sa mga kaibigan natin sa NBI, sasampalin daw kayo nito. Baka gusto nyong kasuhan. Sa lahat ng OFW na niloko nito, ang dami, punong-puno na yung cellphone ko sa mensahe. Nandito na ako si Manggusin. Kasuhan nyo na ako. Meron siyang, di ko lang kung masasabi ko, i-blip nyo na lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung pinatutungkulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Kaya mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't mo masabi? Diba? Ito ang simbolo ng kawalangyaan sa Pilipinas. We will put a stop to it as we have done. Napakarami! At napakarami pa niyang ina-attenda na hearing. Hindi mo rin alam yon, di ba? Akala mo ba petty charges lang? Hindi ka kasi nagre-research. Eto ka!
Yan ang problema. Hindi mo alam, supalpal ka na naman, doktor ka pa naman. Maliit lang Pilipinas. Pag nagkasalubong kami, promise. Bubunutin ko lahat ng balahibo sa ilong niya, ipangunguya ko sa kanya. Diba? Ayun lang. Research. Maghanap ka ng tamang source. May pera ka naman, doktor ka. Ba't di ka makakuha ng tao magre-research for you? Basta ka na lang banat ng banat para sa engagement at para lang kumita ng agaran na pera. Putya, tindihan mo na. Yan yung mga dating style ko eh. Di ba? Ayan ang style ni MG dati. Walang research kung anong lumabas, banat without knowing anything. Kaso sa panahon ngayon, social media will eat you up alive kung ganyan kang kaob-ob mag-research. Kung ganyan kang kaob-ob mag-commentary, people are not as dumb as they used to be in the Philippines. Napag-iwanan ka na. Hindi na ganyan ang mundo ng social media ngayon. People now actually think. And Tama, tama. Di ba? Nabanggit ko sa inyo. Ang style nitong si Doc Ron, ito yung mga napapanood ko noon eh. 2015, 2016, 2019, 2020. Yan, ganyan na style. Ganyan. Ire-rage bait, yung gagamitin ng kahirapan, gagamitin ng mga mahihirap. Yan ang kukunin niya eh, yung mga puso ng mga yan eh. Yung mga ang mga pang-load lang noong time na yon, mga pang FB10, around 2019, 2020. Yun ang target niya ngayon. Kaya lang, paano mo makukuha yung audience na gusto mo ngayon kung ganyan ang style mo? Kasi nga, ngayon, hindi na pwede yung ikaw magmamatalino. Iba na yung nagmamatalino sa matalino talaga eh. Mahihirapan ka. Nandiyan ka lang sa platform na madali ang views. Kaya akala mo magaling ka. Subukan mong pasukin ng YouTube. Tignan natin kung magkaroon ka ng views dito. Iba ang manonood ng YouTube. Iba ang komunidad ng YouTube. Sa FB, sa TikTok, ang daling magka 1 million views dyan. Napakadali. Pero ang tanong, yung bang 1 million views na nakuha mo dyan sa mga platform na yan, yung bang mga manonood mo may nakuha sa yung sustansya? Meron ba silang napakinabangan sa'yo? Meron ba silang nakuhang kaalaman sa'yo? Kasi sa platform na yan, alam natin eh, yung ganun-ganun, kending-kending ka nga lang na ganyan eh, Diyos ko, 5 million views. Magtanga-tangahan ka nga lang. Ganyan-ganyan ka lang, yung parang tanga ka, para kang mukhang tanga lang. 10 million views. Kaya kaya alam nyo, yung mga nasa FB, pag pinasok ang YouTube, hindi makaporma. Hirap na hirap makamonetize. Kahit na anong plug ang gawin nila. Nasabihin nila, nasa YouTube nga pala ako, ito yung aking YouTube channel, subscribe nyo din ako sa YouTube. Tignan nyo. Hindi pinupuntahan. Yung meron man silang million sa FB, hindi nila madala sa YouTube. Bakit? Iba ang tao sa YouTube, iba ang tao sa Facebook. Yan ang tandaan po ninyo. And mas pinapagana na ng mga tao ang kanilang lohika kesa sa mga estupidong mga ad hominems na banat. Sampal-sampalin ko pa pag nakita ko yan eh. At yun na nga eh, pasalamat ka nga, inilabas na ang proof sa internet para hindi ka na magoyo. Unfortunately, kahit nasa internet na ang lahat, marami pa rin nagogoyo at nabubudol up till now. Gets mo? Kaya yan inilive
national TV, ibin-broadcast. Hindi ito kasing sama mo. Kahit ata pagsamahin yung kasamaan mo at kasamaan ko, kakapusin pa rin tayo. Iba yan, Dok. Trust me. Ibang klaseng tao yan. Ako, hindi ako kasing tanga mo. Yun. You'll be amazed kung gaano ka yung tao na yan. My God. O yan. O, ayan yung nangyari sa buhay mo. Ikaw ang nagsabi na ilagay yung pangalan mo sa internet. So, ginawa namin because we love researching. Di ba? So, ayan. Nahanap namin na ikaw pala ay nakulong 3 times. So, hindi ko alam kung ba't ka nakulong. Hindi naman yan pwede ilabas because shit mo na yan. Mamaya niyan, naka-out on bail ka. Do it. Do it your way. Ngunit, yung mga ganitong klase ng komento mo, baka makasama yan kung may mga kaso ka pang hinaharap ngayon. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Unjust vexation lang, ha? Mamaya niyan, mapaulanan ka ng unjust vexation at cyber libel. Manginig ang tuhod mo, ha? Huwag niyong inilalanglang yan. Kasi may mga taong ang nakukulong dyan, eh. So, unjust fixation lang kung ipahiyan niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong tumatay. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, ganito. Na-issue ako daw rin nagmura kay ganito. Pero totoo yan, unjust fixation lang, ipinahiya. Kita nyo kung gaano kayabang si Kulaong dyan. Tapos nung paglaya, napakabait. Diba? Putya. Imagine niyo kung gaano kaangas si Kulaong sa harapan ng NAPOLCOM chief, CIDG, Task Force Kulaong. Ito yatang nasa gilid niya na itong isa, yung naka-uniforme, parang kernel. Ganyang katapang, ganyang kayabang si Kulaong. Tapos paglaya. Diba? Wala ko talaga na donut eh. Pinahiyan niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung ginasok ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Hindi ilalagay ng SC o Supreme Court o ng mga senador natin o ng mga congressman natin ang kasong unjust vexation kung wala rin naman pala itong kwenta. Ha? Believe in our justice system because it's there. Hindi mo lang kasi ginagamit at hindi mo inaalam. Iyon ang problema. Tama? Kasi once na meron kang knowledge about it, then you'll understand na ang unjust vexation ay hindi unjust vexation lang. If you lose, may bubunuin ka ring oras sa kulungan. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Pag nakakulong ka na, doon mo sabihin, unjust vexation lang. It doesn't matter. You will still be leveling to those who committed bigger crimes. Ayos ba? Unjust vexation lang. Okay? Lang. Unjust vexation lang, pero makakasama mo sa kulungan yung mga matitinde kaso. Naku po, talagang donatin mo ako. Naku, talagang ikay madodonat. Lalo na ngayong Kulaong, wala ka ng pang-VIP. Ha? Oh, look at his bail. 120,000 pesos. Unjust vexation lang. Very good. Very good. Maliitin nyo pa. Sige. O di magpapaniwala ba kayo sa gago? Ano ba napatunayan sa Pilipinas? Wala. It's real, mga kahombre ko. So, tandaan nyo, itong taon na ito, itong taon, ang taon ng paghukom. Kailangan magkaroon tayong lahat, lalo na suggestion ko, sa mga commentary YouTuber dyan na nalalapit na rin na naman ng 2028, accountability, mga mahal kong YouTubers. Kasi talagang madadali tayong lahat kapag medyo lumagpas ang salita mo. And make sure meron kang abogado na mag-check upon you every single time. You never know. Kapag itong mundo na ito ay pinasok mo, itong mundo ni MG, itong mundo ng commentary vlogging sa YouTube, then you'll need to be prepared because this is a freaking hell of a place to be. Kasi kami,
O tayong mga YouTuber na nagko-commentary, tayo yung mas lalong nasa pinakadelikadong parte ng internet. Kasi dito, mas madali kang malibel, unjust vexation, grave threats, o kung ano-ano pang kabulastugan na pwedeng ikaso sa'yo. That's why be careful. Yan, mga kahombre ko, ang totoo. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.